Dalaygo ng Ginoo, maayong gabi sa tanan. I think so good ata 6 o'clock, no? Maayong gabi di halan. Okay. Sa di pa ta magsugod, no? Ubay naman ta niya ato ta sa pulong sa Ginoo. Magampo ta para sa lamdag o giya sa palaan nga espiritu sa atong pagtuon sa pulong sa Dios karon. Atong utang atong mga kaugalingon sa presensya sa Dios, magampo kita. Langit nun nga mahan, ining taknaa sa kagabhion o Dios, kami nagaday, salamat kanimo sa imong kahigayunan, nga imong gihatag kanamo, Lord God, nga kami, Lord, makasaw na usab sa imong pulong, sayod kami, Lord God, pinagi sa imong pulong, Lord God, kami matukod, kami mulambo, bisan pa Ginoo, nga pinaagi sa imong pulong, Lord God, ang pagtuo mao'y magaabot pinaagi sa pagpatalinghuhog sa imong mga pulong o Dios. O kamong gituuhan, Lord, nga ikaw, Lord, aniya nagauban ka namo karon o nga bisan pa o Dios sa imuhang lamdag sa imong balaan nga espiritu ihatag sa matag usa ka namo, Lord God. Nang imong pulong dili lamang kini sama sa usa ka sugilanon o Dios nga among madunggan apan Lord kini magdalag kausaban sa among kinabuhi, sa panglantaw sa among mga adlaw-adlaw nga buluhaton o bisan pa, Lord God. Usaon na mo ang among kinabuhi nga kini, Lord God, magiyahan gayud kini sa imuhang dalan, Lord God. Salamat ning taknaa sa kagabhion, kanimo ang pagsimba, pagdaig, pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Itong ablihon atong mga Biblia dinhi sa libro sa Colossus, dinhi sa Colossians chapter 3 verse 18 up to chapter 4 verse 1 and verse 2. So sumpay ni siya. Tuning ang title ang dinhi mga igsoon is Rules for Christian Households. Sayod ta nga diha sa panimalay o kita sakop gyud ta sa usa ka panimalay. Doon natay panimalay nga nasakupan. O diha sa panimalay nagkompose kini og lain-lain nga personalidad. O ato ning isgutan dinhi karon dunay unom ka personalidad, no, sa diha sa panimalay. Na ang mama, ang asawa, na ibana, naapoy mga anak, ikatulo. Nya gawas ana dunay ginikanan, amahan ug ginahan, no. Unya duna say sulugon. Duna poy mga agalon or masters. So dinhi mga igsoon atong basahon kining Colossians chapter 3 verse 18 hangtod sa 25 o kining chapter 4 1 and 2. Ingon ini, wives, submit to your husbands as it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. 29, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. And fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. 22, slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men,
since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is a Lord Christ Jesus you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Sa Ginoo na, no? Chapter 4, ingon nini, masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you have also a master in heaven. And verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Amen. So dalaygon ang pulong sa Dios, no? Importante ba kani nga magtuon ta mahitungod ani Christian rules for Christian household, no? Importante gini siya mga igsoon. Kay matud pas pulong ni Kristo Jesus, dito gyud ni gawa sa baba ni Kristo Jesus dito sa Mateo 5:13 hangtod sa 16. Kamo ang asin sa kalibutan, no? Kamo ang asin sa kalibutan, o kamo ang suga sa kalibutan. Wa kunoy ang asin kuno nga kawagtangan siyang kaparat, wa di na ni siya magpos, kundili ilabay kani nga to sa gawas o tunob-tunuban sa mga tao. Kaya wa naman siya gamit, wa na siya ayo, wa na siya kagamitan, di na siya magsilbi sa pagtimpla, kaya wa na ang iyang kaparat. Unya wa sa kunoy dagkot og suga nga iya ning tabunan sa gantangan, apan iya kuno kining ibutang sa tungtunganan aron mahayagan ang tibuok nga balay. Ug matud pa ni Kristo Jesus, ipadanag ang inyong kahayag sa kalibutan aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. So niya dinhi mga igsoon ang atong pagtuon karon magasukad, no? Diha sa panimalay, una dinhi gisgutan ang unang karakter diri is wife, second is husband, bana, niya sunod mga anak, niya sunod ginikanan, niya dunay sulugon, ug ang ikaunom is ang agawon, ang amo. Unya gipsuwatan gyud sa ni Apostol Pablo ang mga taga-Colosas nini tungod kay daghan sa makatawhan sa Ginoo dihang dapita ang lugar ang naagid sulod sa panimalay. Unya diha sulod sa panimalay, diha nimo makita kung ang kinaiya karakter ni Kristo Jesus, ang bunga sa balaan ni Espiritu, diha nimo siya maobserbahan, diha nimo siya mabantayan kung kini ni operate, kung kini gitistingan, kung kini siya nakasugat o kanang na challenge, nahagit. Ug mo ni ang tambag sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ato kining tun-an ug ato kining pamalandungan aron nga kini ma-apply nato sa atong magkinabuhi, ug ang atong panimalay diin nahimutang sa tagsa-tagsa nato ka geographical location, mahimo ni siyang asin ug suga niining mga lugara. Naamang ka sa Bohol, naamang ka sa Mindanao, naamang ka sa Mandawi, sa Lapu-Lapu, or asa kang napita karon gibutang sa Ginoo naa ka ng lugara, mahimo kang kahayag, mahimo kang timpla, no? Nga mahimo kang panalangin ngadto sa mga katawhan. So diha sulod sa panimalay, ug di nato mabantayan kay naanad na naanang usahay di pag sinabtanay, naay lalis, naay kasuko usod ng mga butanga, ngano man tungod kay lain-lain og pangagpas, lain-lain panglantaw, lain-lain og hunahuna, lain-lain og opinion, mao na nga dunay rules. O kini mao ang rules nga naa sa Bible nga pwede natong i-apply sa atong mga panimalay, kay bisan pag dunay misunderstanding, kay di man nimo maalikayan naagi misunderstanding, kay bisan og ikaw papa
di pareha gunahuna nimo imong anak. O ikaw mama, dili pareha nimo og hunahuna imong anak. Bisan ang magtiayon bana og asawa, dunay panahon nga magkasumpaki ang ilahang opinion og hunahuna. No? So dunay rules aron nga mahanay kini mga butanga. Bisan og dunay disagreement, pero dili kini siya mahimong o worse nga pareha sa tan-awon sa kalibutan nga lahi gid sa tan-awon nga dili sa Christian household. So dinhi una diskutan wife. Ingon dinhi sa verse 18, wife, submit to your husband as it is fitting in the Lord. So ang asawa ko no, kuno na asawa karon nga naminaw, ingon dinhi nga sumitar ka, mo pa ilawom ka, mo pa submit sa imuhang bana. Ngano gani? Di tungod kay kining asawa, very detail ang mga asawa, kanang asawa, ang babae, detalyado sa ilahang mga daghang gyud una, bisag mga gagmay kay una-una, gagmay kay butang, sanasanahon og maayo gyud, detalyado ni sila kini mga babae. Hangtod nga moabot sa punto nga murag ma-overload unya malimot siya sa ihang boundary. So mo ni nga advice sa pulong sa Ginoo dinhi is for wife to submit to her husband. Mo sumitar, mo masinugtanon, pailawom, dili kay asawa tay nay kwarta patagalag pamalit ito ni wifi pa ko sa bana ipangutana sa bana kasi kwarta wala kwarta na hurutak kay mo dinhi. So nay mga malimot no sa mga boundaries, dunay mga restrictions. So kinahanglan mahinumdum gyud nga before mo desisyon ang asawa makigsabot gyud sa bana. So mo na say advice sa pulong sa Ginoo, submit to your husband. Na dinhi sa Ephesians chapter 5 Ephesians chapter 5 ingon ni verse 22. Wife, submit to your husband as to the Lord, for the husband is the head of the wife. So mao din ni say hinungdan. Nganong magpailaw, nganong magbasinugtanon, nganong kinahanglan ka og kanang ang asawa kinahanglan siya og kanang permission, no? Kanang opinion gikan sa bana o angayan ba ni o gusto ko ani musugot ba kang palita aning tanga. Nganong ingon ana ang arrangement tungod kay ang bana di ay maong ulo diha sa panimalay. So ang bana mo imuhimog plano, mo imuhimo ni mga butanga. Kini atong buhaton. Tingali ang asawa mo imo sa ingana mo ginagmay aning mga butanga giplano sa bana. Mo ni iyang himuon. Kay detalyado man ni siya. Pero dili siya mohimo og desisyon nga siya ra. Mo ni sagad issue no sa magtiayon nganong kalalis, nganong magkaaway, nganong di kay magkasinabot tungod kay nay mga butang nga angay buhaton nga wala mabuhat ug mao kini siya ang gitawag og submission sa wife ngadto sa husband. Second, dili man siya bias kay do naman say dunay say responsibility, obligation ang bana. Dinhi sa verse balik ta sa Colossians 3 verse 19 ingon ni husbands love your wives and do not be harsh to them. Ayon ninyo misunderstand din hiya murag plural ba, husbands ya wives ya ingon ta nga daghan ding bana daghan. Actually general ang tanang nga bana ya ug ang ilang asawa inani ni siya ang
implication din So yun din husbands, love your wives and do not be harsh to them. Mausa ni say usahay na natigamaan sa mga bana ngadto silang asawa. Masipyat ang asawa sa desisyon sa usay buhaton, singhagan, saban usahay dili pagkauwawan, dili kuno nimo sikasigaan, dili nimo doon na bay bana na minaw dinhi karon mga igso imo ni siya ang dili angay buhaton, dili mo singhagan labi na kunay mga tao isulti lang ya kumahimo kanang ayuhon gyud ingon dinhi love your wife, higugma imong asawa and do not be harsh to them. Nganong dili man ta kinahanglan mahimong harsh o maldito or kanang sana insultador hingasaba sa asawa. Ingon dinhi husband, love your wife. There is Ephesians 5:25. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Higugmaon kuno ang asawa sama nga si Kristo na higugma sa simbahan. So mao ni siya and gave himself up for her. Ihatag ang si Kristo sa iyang kaugalingon para sa simbahan. Unang bana nang mo hatag sa tasong kaugalingon ngadto sa panimalay sa atong sa asawa. Unsay ilahang mga pinahanglan, naa sila mga yangungo. Usahay ang bana kun ang asawa dahang yangungo, dahang complain, ganun mani ginani mga butanga. Okay ra ba mo maigsoon ato ni isgutan mga butanga? Christian rules for Christian household. Praise the Lord. Inaana ang asawa ano ato may isgutan ganina, complex ang asawa, no, daga detalyado, dagang mga ginagmay ra usa man ay sa kamuka na mo ana na ibana dili paminawon sa bana ang mga yangungo sa asawa. Kay mao man ni gibuhat ni Kristo Jesus, dingon si Kristo Jesus, and he gave himself up for her. Sound ni diya sa simbahan to make her holy, cleansing her by the washing of water through the word, and to present her to himself as a radiant church. So, mao day na radiant, dili nagkisdom, saya to ang asawa magkisdom, ngano man wa ma-radiant, wa siya malimpyuhi, wa siya ma-wash, wa siya ma-cleanse, ngano man kay napuno yang yayahang i-discarga, i-discharge niya, bana, minaw bana, aron nga mo comfort, wa ka unload kay gisinghagan man. So dili day singhagan ang asawa o paminaw siya, wa pa kay kasulti, murag ay sulti og bisag unsa, hangtod nga makahunaw na kag usay ang ini sulti nga makaayo, no? So mao ni siya, no? Mao ni siya ikaduha, no? Primero, wife, submit to your husband. A second is husband to love your wife, no? Para ni sama ni Kristo Jesus. Okay. Number 3, children. In his verse 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Pero there is Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord. Medyo specific ni siya dinhi. Kay basig dunay mga parents nga moingon nga ayo di na maka hatag yung kwarta. Ephesians, parents in the Lord. So in the Lord dinhi sa Colossians, as it is fitting to the Lord. Pero dinhi do na lahi ang ihang ang implication dinhi kanang sa Dios nun nga pagsugot, no? Dios nun. For this is right. Mao ni ang angayan. Unya ang verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise.
that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. So, ang mga anak, masinugtanon mo sa inyong ginikanan, sa inyong amahan o sa inyong inahan. Kaya Ginoo malipay ani. Ug kiniray sugo nga dunay saad, mag-ayo ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Taas ang makapuyo kag taas nga tuig dinhi sa yuta. So mataas ang kinabuhi sa mga anak, kun ang mga anak masinugtanon silang ginikanan. Ayaw ninyo sukul-sukuli ang inyong ginikanan kay mo mga anak nga naa naminaw karon sa atong Bible study, naamo may ginikanan dito sa inyo nga bago pa sa Ginoo or wa pa makasuway og simba, gusto mo mapanalanginan, i-apply ang pulong sa Ginoo. Obey your parents in the Lord. Kinahanglan mahimo mong polite. Lahi man kaniadto ang mga bata, mga bata kaniadto ini kahapon muamin sa mga ginikanan, mga maguwang, mga anti ug kutob sa naa diha sa bay, patinahuron. Ang mga bata karon lahi. Naitaw na agi lang dito way pupananghid. Dito lang sa ilo, di mo hatag og katahuran, may butag diha tiyo or lahi na. Una nga naay mga anak ro na minaw dinhi, mo nang gingos pulong sa Ginoo. Obey your parents in the Lord. Nalang masinugtanon mo, polite. Masinugtanon, suguon, di magbagulbol. Mutabang sa ginikanan. Mahimong panalangin ngadto sa mga tao makakita ninyo. Bisan og dili pa kamuwali ngadto nila kung makita diha sa inyong panimalay. Asawa, dili tagaw-tawan, niya ang bana sa dili maninghaw. Mga anak sad masinugtanon, inyong silingan mo ingon gid nga lahi gining baya, lahi gyud ang balaya nang naa diha. Unsa man na sila, mga kuan ko na sila nagtuon sa Biblia. Naa na sila sa Ginoo, mo na nga malinaw na sila ha. Murag mag-away baka na sila no. Nagoy misunderstanding, di may kabuwa. Ni mata pa lang sa buntag, sa luto dayon na nanay usahay sapot dayon labi nagpaingon kas trabaho. So mga inana nga mga sitwasyon, pero di nila madunggan nga dunay kagupot mo na nga mahimo kang asin ngadto sa kalibutan. Buot pasabot diha sa imong palibot, mahimo kang panalangin mo nang makuan sila, ma-bless sila nimo sa inyong pamilya. Makatilaw sila sa kahayag sa Ginoo nga naa diha sa inyong panimalay. So mo na siyang mitabo, labi na mga anak, no? Children, obey your parents. Dili lagan, may mga ginigana, ayaw laag kay gini. Ayaw mo laag-laag at lugar kay layo na kayto, naghang peligro. So, makita na sa silingan, makita na ito. Ang amahan, wa magsigig. Pangasaba sa mga anak, kay mga anak, obedient, masinugtanon. Okay. So, ari ta diri sa ika-upat. Ingon nini, Father, verse 21, fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Mga amahan gi-address tungod kay mao man ni ang kasagaran mo panis. Actually nagoy mga ginikan, nagoy mga inahan, pero sagad sa mga inahan kung ang papa mamunal na usahay ang mama mo mabunalan kay mobabag pa. So inaani ni, no? Dunay panahon sa pagdisiplina. Nagingon man ang panultihon nga ayaw ihikaw sa anak ang bunal kay gikan ini mapantun siya. Mapantun nimong anak. Pero ayaw sa tong bunal nga mura sa bitaw nagbunal o pirong buang bitaw nga kastigyo bitamas ginawa kita ko
bata kaniadto, idadag binugha sa iyang amahan, nagdagdan intawong bata, sugo pag nga to tindahan, papalit og sigarilyo sa iyang amahan niya, usa katoy nakuwang usa. Dyan nagpuspos, luya sa bata, hilak itong bata. Karon dako na ang mahong bata niya, tao na dakong tao, naa sa Ginoo niya. Di mayo tanaw, no? Di mayo tanaw. Mo na yun nini, ayaw pagsuka ang inyong, sa Bisaya pa, mga amahan, mga ginikanan, ayaw pagsuka ang inyong mga anak. Bawa sa'yo pa yung bata, sultihan mo, tuduan mo, palitag, bugat-bugat yun. Kaya ba unin mo nga natay bunal, ha? Natay bunal yun. Muna nga inikasa, muna mong sa ron. Alitag Domingo nakasa, ayaw sa pamunal ya, paingon mo simpa, kaya wago pa imong simpa na. Anto na uli, ini mo munal, kanang di nakasuko ba? Kaya di kunal ni mo, sakit yapon, pero dili na ni mo, dili na kamurag kang nagpuspos o pitin, bitaw nga. Bunal kita mas ginawa, ano mawa naman kong suko. Ang imuhang pagbunal, pagdisiplina na lang. Muna nga sakit yapon, pero dili na tong murag demoralize ang bata. So, mo ni siya mabutanga. Dili nga kinahanglan kanunay imong sikahan imong anak o imong hinganlan og mga ngan nga di mao o naidaghang mga ipanghingan sa mga ginikanan ngadto silang mga anak. So dili na to hinganlan ang atong anak og mga bisag unsa lang mga butanga. Ato silang tudluan sa Dios nun nga paagi. Kung ay bunal, kinahanglan bunalan. Stick, ayaw lang ng bakus, kaya ng bakus, ayaw ka ng bakus. So mo na siya, no? Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Dinhi sa kay do naman ni siya kuan doon ay tugbak dinhi sa Ephesians 6 verse 4 ingon na, do not exasperate your children. Or gyapon siya, no? Instead, naisumpay diri. Dito sa Colossians kay iyahang ingon or they will become discouraged man. Dili sa Ephesians 6 verse 4, instead, imbis imo siya sigihag yaw-yaw diha nga kay ayo inaani ikaw kay katambang usa pa na diha, imo siya gini bring them up in the training. Tudluan sila. I-train sila panghugas plato, i-train sila o panglabas ilang sinubo, i-train sila o lungag, o kaya tingali lakaw ka niya. Magabihan kag uli, sila panihapon, di ka mong lungag. Edad, 16 na edad, pero wapa panihapon nga mo, lungag, di ka mong lungag. So training, no? An instruction of the Lord. So mao ni siya, bring them up in the training and instruction of the Lord. So tudluan gyud Dios nun nga bahagi. No? Okay. So arita, mo na siya ang sa ginikanan. Dili ta sige suko nila. Kay di sila kamao panahon nga wa pa ka masuko, pasagdan ra nimo sila o wa sila buhat sige cellphone, duwa og unsa pa na dihang duaan cellphone, mag-email o grabe ron. Mga bata batan-on, mag-email sila email. Ngano man pasagdan si inahan o samahan kay wa pa masuko, iniabot na sa pasuko, pinuspusay na dayon na dili mao. So ginikanan kinahanglan kat punta ani nga ma-raise na to itong mga anak in a godly manner. Kita masukanon. No? Okay. Verse 22. Ari na ta sa verse 22. Kumanam ta sa amahan o ginikanan. Verse 22, slaves, obey your earthly masters in everything. And do it not only when their eye is on you. Sa mga slave, natumbas ani karon kung nakakatrabaho sa bahay, tingali driver, o boy, o maid, or nakas kompanya mo ng factory worker ka, o sa panadihay tawag nimo, na kay amo. Ang ingon nini,
Kung naa kay amo, do it not only when their eye is on you. Trabaho kuno ka bisag wa magtan-aw imong amo. Namay mo ingon nga, wa diri atong amo ron. Ano ingon sila nga, the mouse will play kuno when cat is away, the mouse will play. O magduwa kuno ilaga kuno ay iring. So magtinapulan kay wa dihang amo, pero nanang amo kugihan ka ayo buong amo nga kugihan na niya nimo trabaho, pero kamay ra man siya agi o sa kay bawo nga sawa pa sa maabot, nagsigil day katubo, nagduwa og ilang iyahang katabang. So ingon ini nga kinahanglan mubuhat kuno tabisan pagwa tamang tatanawas tong amo atong supervisor, atong leadman o line leader, unsa pa na diha, asa ka napitag trabaho sa imong mga senior nga mga officers, no? Ingon ini there is a verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, kinasing-kasing, as working for the Lord, not for men. Mo nang ingon nila nga Dios nun, diniyos nga pagtrabaho. Tinarong nga pagtrabaho, bisag way nagtanaw, nagtrabaho siya. Iabot siyang amo, kita niya dako kay siya agi. Ngano man kay ang iya trabaho diniyos. So dili angay magtinapulan kung ikaw nakakatrabaho sa balay, na kay agawn o miswelduhan ka o paeskwela ka o unsa pa na dihang mga favors nga gihatag sa mga agawn dati mo pag tinarong yun ka, magtinarong yun ka sa iyong trabaho. Kung nakakatrabaho sa kumpanya, sa MIPSA, or asa ka rin trabaho, imong tinud-on imong trabaho. Dili kuno ka magtinapulan. Imong trabaho, imong buhaton para sa Ginoo. So diniyos nga pagtrabaho gyud. Tanaw na to unsay gisulti dinhi sa verse 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Doon na kay panulundon gikan sa Ginoo kung matinud-anon ka sa imong amo. Pabor ihatag sa Ginoo nimo diha sa mata sa imong master, sa imong supervisor, sa imong agawn, sa imong employer. Ano man kay makita nila nga lain ka, may maning bataan trabaho. May man siya, tagagag bonus, ay mga incentives para imura. Ngano man kay gikan sa Ginoo reward, inheritance to kay panulundon gikan sa Ginoo. Ipabor kay na it is a Lord Christ you are serving. Wala ka nagtrabaho din sa imong amo, sa imong agaon, kundi imong amo usab kay ang Ginoo. Kay ang imong pagkakristohanon, kung ang imong amo unbeliever, mapanalanginan ang imong amo diha nimo. So mo ni siya, imong alagaran si Kristo Jesus pinaagi sa imong trabaho. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. So do na kay kuan. O magbinuang kasi imong trabaho, mao na nga di sad gyud ka magdugay sa trabaho. No? Okay. Yan nata sa number 6. Number 6 is masters. Masters, provide your slaves or your workers with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. So mao ni siya mga igsoon. O ikaw agawon pud ka na kay ipatrabaho diya sa inyong bahay, na kay gipalamba, na kay gipalimpyo, na kay tigluto. Kinahanglan mo hatag sa kaog isakto gyud nga suhol para nila, no? Right and fair. So sakto gyud, angay gyud. O dili kay abi kay ato ni kinaaram ni subay ato ni patrabahoon 24 hours. Grabe sa nanay. Ug magbata pagaling ko matagi gahagay. Mo ni siya imbaton. Ang tao tan-aw nimo di kalingkod. Kasi mo siyang time kapahuway. So panahon di trabaho, panahon pahuway. No? Dili siya, ang gingon nini, kinahanglan provide your slaves with what is right and fair. Angay.
husto ug angay because you know imong sayran, imong sabton nga ikaw dunasay agawon didto sa langit. So kitang tanan naatay agawon ng tanaw. Nakaroon mga igsoon kining unom ka karakter dinhi mga igsoon nga tugisgutan. Usaon nato ni pagbuhat. Usaon man nato ni pagkitabo nga labi natay kasuko. O usaon man ni nato. Amay panahon masuko, dunay panahon nga di makasinabot, dunay panahon nga di nimo masabtan ng usa. O unsa man ni siyang mga butangan? Mao ni ang atong verse 2 mga igsoon. Dunay tulo ka butang dinhi nga mutabang nato nga makahimo ta o makabuhat ta niining mga butanga nga gitudlo sa Biblia, sa pulong sa Ginoo dinhi kanato. Ang verse 2 ingon ni, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tulo ka butang ang mutabang nato, makapatabang nato sa pagbuhat ining mga butang. First is prayer. Devote yourselves to prayer. Kinahanglan may nampuon kita, moampo kita mga katawhan sa Ginoo. Kinahanglan natin panahon sa mga pag-ampo. O kini nga pag-ampo mga igsoon, dili lang ni mga pag-ampo nga kanabitaw doon natin pangayo, moampo ta kay doon natin gipangayo sa Ginoo. Si Ginoong Hesus sa dihang moampo siya, di lang to sigig pangayo sa amahan. Kundili, gusto siya og kanang union nga to sa amahan. Gusto siya intimacy nga to sa amahan. Magkasuod nga to sa Dios nga amahan. Mao ni siya nga prayer. Mao nang kinahanglan tag prayer. Makigsanduro tag sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Way laing paagi nga makasanduro ta sa atong Ginoo. Diha ra gyud sa mga pag-ampo. Pabitaw to si Kristo Jesus. Panahon busy kay siya, daghan kaayong muduol niya diha sa mga panahon nga magwali siya, aayo siya mga maskito. Daghang maminaw, daghang magkonsisok mga tao niya. Mulighot kito siya nitag lugar ug dapit nga siyara. Ug makighinabi sa amahan. Makighinabi sa Dios. So ang prayer mga igsoon, dili lang tong sige kag pangayo mo tong mga panahon na nga pwede ka mo daig sa Ginoo, mo relax sa Ginoo, unya mo maminaw ka sa unsay isulti sa Ginoo nimo. Sumo ng prayer. Kay diha nga paagi ha, ikaw o Ginoo imong ma-feel ang love sa Ginoo ug imong ipa-feel sa Ginoo ang imong love ngadto niya tungod kay imo siyang gigahinan og panahon. Kay bawo ko mga igsoon, daghan kayo ka-busy ang tao. Dunay tao nga busy tungod kay daghan kay siya kuluhaton. Duna po yung mga tao nga busy nga way gibuhat pero busy gid sila. Pero wa sila gibuhat. Mao may lang gisulti nga busy sila. Busy doing nothing, no? So bisan pag unsa ka busy so pagahin ug panahon, oras kada adlaw para sa Ginoo. Kanang maminaw ka sa Ginoo, kanta ka sa Ginoo, o mo daig ka sa Ginoo. Mo nang mga panahon na kahinigid og oras ang Ginoo. Kahinigid og panahon ang Ginoo diya sa mga pag-ampo. Mo na si Kristo Jesus nga ampo mo aron di mo mahug ngadto sa mga tentasyon. Amen. So mo na si number 1 nga atong buhaton, prayer. Number 2 is ingon nini, second is watchful, being watchful. Kinahanglan mabinantayon kuno kita. Mabinantayon. Tan-awon kuno nato dinhi ang Matthew chapter 24 verse 4. Mateo 24 versikulo 4. Ingon ni Jesus answered, watch out that no one deceives you. Kinahanglan watchful ta. Mabinantayon. Pagbantay mo, na dili mo malimbungan. Unsa man pwede ta malimbungan bisan sa mga ideya manggawa sa atong una. Magbantay kuno kita. Magbantay ta sa mga pulong nga manggawa sa atong baba. Nga dili ta kagsulti tungod kay nasuko ta lab. Ngangala atong baba diha og bisa kun sala atong panulti unya tanan nato nasulti
accountable ta na sa Ginoo. Imong nasulti nakapasakit na kasi imong asawa, nakapasakit kasi imong bana, nang-insulto na kasi imong anak or sa imong ikanan. Kanang mga butang imong masulti di na nimo mabawi. Di na nimo makolek ug balik suri mo dili na. Nabuhian na to nimo wa na gito. Mo na ingon ini being watchful, magbantay ta. Panahon nga murag wa ta kasabot, paingon ta masuko, ay sulti usa og bisag unsa. Kay musugod kag sulti magsunod-sunod na di nampugan mura ba og kanang leaking bas tubig na ada presyo silaw na gamayng leak di gina mapugan mo bushwak gina mo sirip gina usog na mo na nga. Bantay ta sa atong mga nahuna, bantay ta sa atong mga ipanulti, bantay ta sa atong mga plano o gusto itong buhaton. Muna di maayo yun mohimo tayo desisyon. Panahon na suko ta. Dili na may husto nga panahon nga muhatag kag opinyon o suggestion, panahon nakas kasuko. Ngano man kay posible nga dili mao ang masulti. Ini sa Mark chapter 13 verse 35 to 37. Mark 13, ingon dinhi 35. Okay. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. 37, what I say to you, I say to everyone, watch. Magbantay. Munang magbantay, kuyog ni sila. Number 1, number 2, watch and pray. Ampo nga being watchful. Magbantay, mabinantayon. Bantay ta sa mga tao nga atong ihugoy-hugoy. Kaya pwede na sila maka-influensya ni mo gili maayong opinion. Kaya mo na bitaw no, mura gusto man siya no. Nya dili na di ito siya makaayo para sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Dili na siya makaayo para sa imong relasyon sa imong pamilya. Kining mga butanga. Mo na nga be on your guard. Keep watch that no one deceives you. Nobody will deceive you. Muna magbantay ko ta, being watchful. Kinahanglan mabinantayon ta. Number 3, ang ikatulo nga makatabang nato sa pagbuhat nining mga butanga, nga makabuhat aning mga butanga is being thankful. Being thankful. Thankful. Ingon pa pulong sa Ginoo, give thanks in every circumstance. Pasalamati ang Ginoo sa tanang panahon. Pasalamat mo sa tanang panahon. Ibaw ta, walay perpekto din sa kalibutan mga igsoon. Ang nganray perpekto. Gani karon walay nagnganro perpekto panahon na. Lahi ng mga nganro. Ito tingali iskra anapay perpekto. Pero karon walay perpekto. Mo na nga masipyat gyud sa sultihan. Tingali mong bana masipyat. Nakasuko, nakapahiubos nimo, or ay mo asawa nakasultig di maayo diha nimo. O imong anak inani. Usaom nimo na yung being thankful. Thankful, pasalamat ka ni. Di tan-aw nimo ang mga maayo nila na buhat. Ayaw sig tan-aw atong nasayop sila. Kay mo tan-aw ka atong nasayop sila, di ka pasalamat. Tan-aw atong ilang kaayo. Muto siya imong ipakita nila mo ni ikaw. Kasi piyat lang ni siya ni higayon na, pero mo ni ikaw. Maayo man ka. Pasalamatan nimo nga siya mo ni himo. Ya nimo. Kinahanglan mas salamat ta. Kay bawo kitang pasalamat. Salamat. I-appreciate nimo diya sa imong pamilya. Sulod sa panimalay kay rules man for Christian household. Banda kinahanglan pasalamat kasi mo sa salamat kayo. Na. Ang asawa mausab.
Usad ang mga anak kinahanglan thankful. Nindot kayo kanang naimo pasalamat nimo. Nindot kayo. Kana bitaw mga butang, bitaw ginagmay ngay mahimo niya. Murag wa na lang to limtan nimo pa. Nya ato tao imong nabuhatan dako na day tuog significance dito sa ilang kinabuhi. Ato higayuna. Pasalamat sila. Nindot. Pero kung why pasalamat na aning mga grievance sa daghan kaayo mga yanguk mo sa panadya, di makahatag og maayo nga kondisyon sa imong kasing-kasing. Pero na ang thankfulness, na aning prayer, na ang watchfulness, na ang pagkamabinantayon, mo na nga kay pao ka nga nasayop siya sa imong sulti pero ang imong consideration niya taas. Mo nang kanang ang kanabitong fruit of the spirit imong makita dito sa imong kinabuhi nga makainanay kitawag og patience, long suffering, na ang love, na ang kalipay bisag ibaw ka na sayop siya baliwaan mo na di ni mo kay gugma mo gud dili ni siya mo tago o mga sipyat, keeps no record of wrongs. Paspulong sa Ginoo ang ugma. So dili kuno na tipig og mga sipyat ihatag ko pila imong sayop nako imong sa nako ana. Naaning fruit of the spirit, love, joy, peace, long, so on and so forth. Mga igsoon. Mates na diya sulod sa panimalay. Kaya naaman na nato ang fruit of the spirit, naman Holy Spirit na to, naa na siya. Mates na siya, mat-challenge na siya, diya sulod sa panimalay. Kung i-challenge na siya, muna panahon nga imong buhato ni tulong kabutang. Ito na yung mga guidelines nga itong naisibutan mga igsoon regarding sa Christian household. Moto ang wife is to submit to her husband. Husband is to love his wife. Then children, obey your parents. Ay mga anak, masinugtanon mo sa ginikanan. Ginikanan sa ayaw, sa sige hagyaw-yaw yung anak. Aron din sila ma-discourage. Aron din sila masubo. Di sila madloya. Ay sige yaw-yaw. Tabangin sila. Ato ni, tabangan tayong labado nga, dili siya hagyaw-yaw nga. Samoy, ano ni ihang mga bistida, dili. So, mo ni siya ang number 4. Number 5 is for slave, itong mga workers, naamoy-amo, natay-amo, inana. Kinahanglan masigtanon ta sa atong mga agaw. Matinud-anon di ato silang hatagag trabaho nga di Dios. Ang mga master sad kuno nay mga amo dinhi. Provide your slave with what is right and fair. Then, how can we do this? Mao ni siyang tulo ka butang tabang nato. Prayer, being watchful, and then thankful. Amen? Amen pa mga igsoon? Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong karon o pag-ampo ta. Amen? Ato'y piyong atong matag, atong ihatag sa Ginoo ang iyang pulong karon na kini nagkapanudlo nato. Amen? Langit nun nga mahan, itakna sa kagabihon, salamat sa inyong mga pulong Dios. Bisan pa sa matag-usa karon Lord God, nga ni tambong Lord God sa Bible study Lord, nagaampo ako Dios sa imong lamdag sa kanunay o Dios, bisan pa ang mga pulong among gitun-an karon amahan. Mutukod sa matag-usa ka panimalay sa imong mga katawhan karon o Dios. Mga anak man karon nga naa binaw dinhi, ginikanan, asawa, uban naman, mga sulugoon man, empleyado ka nga naa karon na minaw Lord God ug mga amo o Dios nga naa nagpatalingog na minaw sa Bible study karon o Dios. Nagaampo ako Lord sa imong grasya nga matag-usa Lord God, makabuhat Lord. Angay na mong pagabuhaton Lord. Sulod sa panimalay. Nga ang imong panimalay Lord God, mga panimalay sa imong makatauhan Lord, magpabilin kini nga asin ug suga sa kalibutan o Dios. Lord, mahimo ang imong makatauhan Lord. Faithful witness Lord God. Nga bisan pa ang kinabuhi Lord sa matag-usa Lord, mahimong sangyaw ngadto sa kalibutan. Buhi nga testimonyo ngadto sa kalibutan. Usa Lord God, among pangayo
ang imong balang nga espiritu mao'y magkapasabot sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug una naa karon og Dios sa Bible study. Matukod among panimalay sa Dios nun nga paagi. Kanimo Amahan na gihatag ang tanang duog himaya, pagdayon ug pasalamat ninitak na sa gabiyon sa ngalan sa imong bugtong anak amo si Kristo Jesus. Amen. Maayong gabi sa tanan.